So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga na sinabi ko nga kanina, no, na ito na nga po, no, meron tayong bagong house speaker, si Boji D. Okay. So, ngayon, ang pinakatanong ngayon natin dito, di ba, yung pagpili sa kanya ni PBBM bilang house speaker, okay po yun. Nirerespeto po natin yon. Kasi tandaan po natin, no, based on the political culture sa Pilipinas, ang House Speaker po talaga handpick ng presidente. Ganyan po talaga yan. Oo. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, sino ba to si Boji D? Okay. So ngayon, tinan ngayon natin tong profile ni Boji D. Okay. And by the way, based on my own opinion, hindi naman ako gagawa ng istorya dito, magpapakita naman po tayo ng reference. No? May mga red flag po ako nakita dito kay Boji D. So sabi dito, no, si Faustino D. So siya po ay is a Filipino politician who has served as a representative for Isabela since 2025. So ibig sabihin nun mga ka-Streetwise, kakapanalo niya lang po bilang congressman ngayong taon, 2025. Oo. So, a position he previously held from 2001 to 2025 before returning to Congress. He served as the 32nd governor of Isabela. So, naging governor pala siya from 2010 hanggang 2019. Vice governor from 2019 to 2025. Oo. Tapos, he is the son of the former Isabela governor Faustino D. by his second wife, Natividad D. Guzman. Okay. So, dito pala po sa simula pa lang po ng profiling natin kay Boji D, ano napansin ninyo? So, dynasty. Parte po ng dynasty ang mga D sa Isabela. Okay. And by the way, syempre, pag dynasty, it's bad. So, ngayon, tingnan natin to, no? So, ito nga po yung naging position nga po ni D. Oh. So, hindi tayo mga babayan, tandaan po natin ito po kasi handpick po ito ng presidente. No? Yung pagiging house speaker niya, okay po yun, tanggapin na po natin yun. Pero ngayon, sinasabi ko naman dito, may reference tayo dito. May ebidensya po tayo dito. Hindi po natin pwede sabihin na hindi ito totoo kung may ebidensya po tayo. So, malinaw naman dito mga kababayan na dynasty po talaga ang mga D sa Isabela. Kung kayo po taga Isabela po kayo, alam nyo na dynasty po ito. O, di ba? O. Sabi pa dito. So, ito ang sinasabi ko, di ba? O, naging congressman siya 2025. O. Pati rin pala, no? Naging congressman din pala siya ng Isabela noong 2001 hanggang 2010. So, natapos siya yung termino niya. 3rd District. So, lumipat lang pala siya. From 3rd District, lumipat siya ng bahay to 6th District. Parang ganun. Vice Governor siya Isabela, 2019 to 2025. So, natapos siya rin yung term niya doon. Okay. And then, naging governor din po ng Isabela from 2010 to 2019. Ayan na yan. Naging mayor din pala siya. Dito pala siya nagsimula pala, naging mayor pala siya ng Kawayan, Isabela. So, ilang taon to? 9 years din. No, panahon ni Ramos. So, patigan na pala politiko ito. Matagal na pala to. Okay. So, ngayon mga babayan, meron bang politiko hindi dynasty? Meron. Meron naman, di ba? So ngayon, itong actually ni-research ko siya mga babayan kung sino-sino yung mga dynasty at po dyan sa Isabela So, yung governor pala, ngayon ngayon mismo. So, yung governor pala ngayon ng Isabela ngayon, Francis D. Yung congressman ng 3rd District ng Isabela, Ian Paul D. 5th District nga po, congressman, Faustino Michael Carlos D. the 3rd. 6th District siya na po, si House Speaker. Tapos,
Kawayan Mayor, yung mayor ngayon ng Kawayan Isabela, Cesar D. Jr. Vice Mayor ng Kawayan Isabela, Benjamin D. the Third. Puro D talaga to no. O mayor ng mayor ng San Manuel Isabela, San Manuel Faustino. San Manuel Isabela, Faustino Don D. the Fourth. Tapos sa Itiague, mayor ng Itiague, Mayor Francis Faustino AD. Actually, mga kababayan, ito yung sinasabi ko nga no? Ito yung sinasabi ko. Sino politiko daw yung, si Sara Ilago. Si Laila de Lima. Ano ba yon? Dynasty ba yon? Si Lady Robredo. Robredo Dynasty po yan. Si Shell Jokno. Mayroon. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo lulusot ka pa sa akin di ba? Si Lacson. Lacson Dynasty ba si Lacson? Di ba? Kaya kaya stop that bullshit na no. So ngayon ito yung sinasabi natin mga kababayan. Dapat kasi mga streetwise dapat talaga tapusin na po talaga yung political dynasty po na yan. Tingnan niyo si Kiko Barsaga mga kababayan dahil lang po sa political dynasty kaya naging congressman. 'Di ba? Mukhang may saltik Di ba mukhang may saltik Si yung kaibigan nating congressman si Uhugen. Ang manggagawa party list. si San Fernando, siya ba 'yun? Si Eli San Fernando, di ba? Si Isko ba? Si Isko ba political dynasty ba si Isko? Tatawa ako sa comment Sino ba yung politiko na hindi political dynasty? Meron mga politician na hindi na naman parte ng political dynasty. Kaya yan So yun mga kababayan, ito yung sabi ko nga, di ba? Dapat po talaga, pinapasa na po talaga yung, meron yung anak ni Yorme, no? Bumubuo na rin ng political dynasty, anak ni Yorme. So yun yung sinasabi natin mga kababayan, di ba? Dapat po talaga, matupad na po ng mga congressman po natin, yung sinasabi nga po ng constitution natin, na kailangan gumawa sila ng batas na pinagbabawal po yung political dynasty. Ang tagal-tagal na yan Isa po yan sa mga rason kung bakit tayo naghihirap So by the way mga kababayan, okay, ito yung sinasabi ko pag isa pang red flag Yan. So profiling ulit tayo kay Boji D. Ito, political party. So sabi ng iba ng mga sumusuporta kay Boji D, yung si Boji D, naniniwala ako diyan. Kasi yung political party niyan PFP. Kailan siya naging PFP? PFP, political party, 2024 to present. Last year lang. Kailan ba naging PFP member si PBBM? 2021 or 2022? Di ba? So ngayon, tinanong natin dito, no? Takero, hindi sa dynasty ang nahihirap natin, di ba? Flood control pala, no? So ngayon, mga kababayan, tingnan nyo to. Ito po yung political party po ngayon. No, yung history po na political party yan ni Boji D. Kaya nga sabi ko nga mga kababayan, no, yung isa po sa mga plano nga po ni Martin Romualdez na buuin po ulit yung Quadcom 2.0, medyo questionable po ako kung matutuloy po ito sa papamuno nga ni Boji D. Kasi the first place mga kababayan, ano ba yung nangyari po sa Quadcom? Ang Quadcom po kasi ito po yung pag-expose ng mga kalokohan ng mga Duterte. So katotohanan naman po yun.
Pero ang nangyari nga po dito, dahil nga po, hindi na nga po si Martin Romualdez po yung speaker natin, si Boy UD na po, mangyayari ba kaya ito, yung itong Quadcom 2.0? Kasi nga po, si Boy UD po, PDP laban pala. From 2018 to 2024. O di ba 2024 talaga? Last year, PDP laban pa pala siya last year. Oh. Last year, PDP laban pa siya last year. Lumipat na po siya sa PFP last year lang din. So, natin, di ba? So, NPC, National People's Coalition yan, di ba? Tapos, naging lakas din po siya kay Martin. No? Hanggang 2010. Okay. So, ganyan po kahina po yung, natin, yung political system natin, no? Yung political party system natin. Oh. Si Boy, di ba, nag-vote kay Martin Romualdez? Handpick siya ng presidente, eh. Tingin ko, handpick siya ng presidente. Oo. Si Boy GD. Okay. So ngayon, tinignan din po natin yung history nga po nito ni Boy GD. Okay. So ngayon, ewan ko lang kasi siguro kailangan natin gawin dito. Di ba? So, ang talagang, ewan ko ba? Nalilito na ako. So ngayon, ang kailangan natin abangan dito, malamang i-research ko pa to kung ano ba yung nangyari sa mga kaso po na to. Kasi may kaso pala ito si Boy D noong 2018. Ito. So, ex-Governor D faces graft wraps over 8 million farming equipment purchase. So, may farming equipment purchase noong 2018, noong panahon ni Digong, habang siya po ay member ng PDP Laban, na palpak po yung procurement ng farming equipment po sa Isabela. Siya yan Diba? Former Isabela Governor Faustino D. Jr. Siya ba yan? Siya yan, diba? Former governor di siya nga. Tapos na pa yan dito, ito pa. VACC files graft malversation grafts versus Isabela Governor, 2 sellers over fork scam. Fork scam. So, siya rin to, Faustino D. the Third. Ito siya to. Faustino D. the Third. Ito mukhang hindi ata siya to. Sorry. Ito. Hindi siya to. Puro kasi D. Puro Faustino D kasi po. Talagas na yan. Yung researcher ko, sumablay researcher ko dito. Ito the Third siya to. So, at least may kaso pa din. So, sangkot din po siya sa pork barrel noong 2015. Noong panahon ni Napoles. Di ba? Puta, puro kasi D, puro dynasty kasi ito pa isa pa. Ito, siya rin to. Ito siya to. Faustino D. the Third, siya rin to. Isabela Vice Governor faces plunder wraps. So, anong kaso niya dito? 2020 ito, Isabela Vice Governor Faustino D. the Third and 12 other provincial officials are facing charges over an alleged anomalous paggawa ng road project na hindi rin duman sa procurement. Ito rin yun. So, 1.3 billion CM Pancho Construction of March 2018, panahon ni Digong. So, yan. So, ito yung history nga po nung D. the Third. So, tingnan natin, abangan natin kung ano bang mangyayari dito. Malamang siguro kailangan ko pag-research kung anong mangyayari dito sa mga kaso na to, kung ito ba yung nag-continue. Kasi hinahanap ko yung GR number Diba? Kaya, kung mapatunayan na hindi siya sangkot sa flood control, pwede po ba siyang bumalik? Magandang question yan. Depende po sa takbo ng politika So ngayon, tingnan natin, mukhang magandang question yan. Depende po talaga. Pero ako talaga nalulungkot talaga ako sa totoo lang. Nalulungkot ako. Pero ako talaga sangkot talaga si Martin dyan po sa flood control project. Palagutan niya yon. Hindi naman tayo ingot-ingot di ba? Kailangan natin, kaya panagutan yon. Ang problema yun po talaga kasi ito
Saldi ko tsaka Martin Romualdez mukhang may connection. Mukhang ay na sinasabi nila eh. 'Di ba? Tapos yung nagbigay po ng travel authority kay Saldi ko, si Martin. 'Di ba? And by the way, kasi medyo nakitaan din po kasi ng ano eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Kanya-kanya po kasi takipan na nangyari. No? Sa Senado nga po yung Blue Ribbon hearing nga po ni Marcoleta, at tinuturo po congressman. Nagtatakpan po yung mga senador. Tapos pagdating naman po dun sa Kongreso, 'di ba? At tinuturo naman senador. Pinagtatakpan naman yung mga congressman. So kanya-kanya silang takipan. So ngayon maganda ng kababayan po kasi mangyayari po sa Webes. 'Di ba? Sa Webes po kasi mga kababayan, naka-focus po yung Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson pati po sa mga sa kapwa niya rin mga senador. So fair 'yun. No? Fair po talaga kumpara pa sa ginagawa po ni Marcoleta. 'Di ba sinabi na po ni Ping Lacson yan eh. Sa Webes, pati yung sinasabi nga po ni Bryce Hernandez na Sangko Sidyug Estrada, pag-usapan natin. So ang kailangan dito mangyari po sa House. Sa House po kasi hindi po nangyayari 'yun. Aminin mo natin o hindi. No, ako pare-pares tayong maka-Martin dito. Pero aminin mo natin o hindi. Ganun po yung ginagawa sa investigasyon po sa House. Tinuturo po nila Senado. Wala naman silang ginagawang investigasyon sa sarili nila. So ngayon, malamang nakita ng Presidente na, teka lang, paano tayo magiging fair kung di nyo inimbestiga yung sarili ninyo? Di ba? So ngayon, tingnan natin, no, kung anong ano dito. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, dito nga po sa pag-profiling po natin, dito nga po kay Boy GD, no, na idol po ni Chris Ulo. Yan. Akala nyo si Albi, ha? Akala nyo si Albi magiging house figure, ha? Okay. So yun, so kayo ba nagtitiwala? Hindi, ako yung pagprotekta po ni PBBM dyan po sa House, kung handpick siya ng Presidente, mukhang magagawa naman ito ni Boy GD. Ang tinatanong na lang po natin, no, yung deserve niya ba talaga itong ano na to? Itong position nga na to na binigay sa kanya ngayon. Okay. So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, ang gulat ng politika, pa-like po, subscribe din naman kalabisan, share na rin po ng video po na to. Okay. Yan, so iwanan na po natin muna yung yung problema sa House.